Isang pirasong papel. Iyan lang ang katumbas ng 5 taon kong pagtitiis. Lumayas ka, basura! Sigaw ng biyenan ko habang nakangiti ang asawa ko sa kalaguyo niya sa loob ng bahay ko. Hindi nila alam, ang lupang inaapakan nila at ang bubong na sumasilong sa kanila ay pag-aari ko. Ngayon, oras na para ako naman ang maningil. Sino ang tunay na pulubi sa huli? Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng mga mapangapi? Pirmahan mo na to. Ayoko na, Yvette. Sawa na ako sa pagmumukha mong parang laging pinagsakluban ng langit at lupa. Masyado kang boring, masyadong matino. Nakakasakal ka na. Ang boses ni Ramil ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng malawak na dining room, ngunit mas matalas pa ito sa kutsilyong ginamit ni Yvette, pangkati ng mga sangkap kanina. Nanigas si Yvette sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang mga kamay ay dahan-dahang nangangatog ang isang malaking bandahali ng espesyal na chicken adobo, ang paboritong putahe ng kanyang asawa na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras, 5 taon. Ngayong gabi, ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Dahan-dahang inilapag ni Yvette ang ulam sa gitna ng mesa, kung saan nakalatag na ang mga puting rosas na siya rin ang bumili at nag-ayos. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila saksi sa libu-libong oras ng paglilinis, pagluluto at pagtitimpi na ginawa niya sa loob ng mansyong ito. Ang mga daliri niyang may bahid pa ng paso mula sa mainit na kawali ay marahang humawak sa gilid ng mesa upang hindi siya tuluyang mabuwal. Ramil, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Yvette. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunang parang sinasakal ng 1,000 bara. Isang matunog na tawa ang pumutol sa katahimikan. Hindi galing kay Ramil, kundi mula sa pintuan ng kusina. Pumasok si Doña Corazon, ang kanyang biyenan, na may suot na mga mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Mga alahas na si Yvette rin ang lihim na nagbayad sa pamamagitan ng kanyang amilyar at allowance na ipinapadala sa abogado. Anibersaryo, nagpapatawa ka ba, Yvette? Iritabling sabi ni Doña Corazon habang tinitingnan si Yvette mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Tingnan mo nga ang itsura mo. Amoy bawang ka. Puno ng uling ang apron mo at mukha kang katulong na hindi pinapakain. Nakakahiya ka. Akala mo ba ay sapat na ang pagiging mabuting asawa para manatili sa pamilyang Alonzo? We are royalty at ikaw ay isang aksidente lang sa buhay ng anak ko. Lumapit si Ramil sa kanyang ina at inakbayan ito na tila ba si Yvette ang estranghero sa sarili niyang tahanan. Mama is right, Yvette. Hindi ka nababagay dito. At para hindi ka na umasa pa, buntis si Vanessa. Magkakaroon na ako ng tagapagmana, isang bagay na hindi mo na ibigay sa akin sa loob ng 5 taon dahil sa pagiging tuyot mo. Ang bawat salita ay tila mga karayom na ibinabaon sa puso ni Yvette. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang nadudurog, ang bahaging naniwala na ang pag-ibig at pagsasakripisyo ay sapat na. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, ang amoy ng niluto niyang adobo na kanina ay sumisimbolo sa kanyang pagmamahal ay biglang naging mapait at nakakasuka. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa kanyang ulo. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya para ayusin ang mga gusot sa kumpanya ni Ramil nang hindi nito nalalaman. Naalala niya ang bawat hiyang nilunok niya tuwing sisigawan siya ni Doña Corazon sa harap ng kanilang mga bisita. Lahat ng iyon para sa papel na ito. Bakit hindi ka pa gumagalaw? Pirmahan mo na yan at mag-impake ka na ng mga basahan mo. Bulyaw muli ni Doña Corazon. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka ng mga guard palabas ng mansyong ito. Matuto kang mahiya, Yvette. Pinatira ka lang namin dito dahil sa awa. Huwag mong abusuhin ang kabutihan ng pamilya namin.
Tinitigan ni Yvette ang divorce papers sa ibabaw ng mesa. Ang itim na tinta ng pangalan ni Ramil ay tila isang lason na kumakalat sa puting papel. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin, hindi sa kanyang biyenan, kundi sa asawang pinaglaanan niya ng kalahatang dekada ng kanyang buhay. Pinatira dahil sa awa. Ang boses ni Yvette ay mahina, ngunit may kalakip na bagsik na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. "Anong sinasabi mo?" Singhal ni Ramil. Hindi sumagot si Yvette. Sa halip naramdaman niya ang bigat ng isang susi sa loob ng kanyang bulsa, ang susi sa secret vault ni Lolo Alfonso. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa paligid ng dining room, sa mga mamahaling kagamitan na lahat ay nakapangalan sa kanya sa ilalim ng isang lihim na korporasyon. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi bago ka tuluyang magliyab? Tiningnan ni Yvette ang kanyang mga kamay. Marumi. Pagod. Ngunit sa ilalim ng mga pasong yon, naroon ang kapangyarihang kayang magpabagsak sa buong mundo ni Ramil sa isang iglap lang. "Pipirmahan ko ito," sabi ni Yvette, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. "Pero bago ako umalis, gusto kong malaman ninyo ang isang bagay." Huminto siya. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado sa isang paraang nakakapanghilakbot. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. "Ano na naman ang drama mo? Pirma na." Huling hirit ni Doña Corazon habang padabog na inilapag ang isang mamahaling pluma sa ibabaw ng dokumento. Kinuha ni Yvette ang pluma, ngunit sa halip na pirmahan ang papel, tinitigan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Isang titig na nagpatahimik sa matanda. Sino nga ba ang tunay na basurang itatapon ngayong gabi? Hindi pa man humuhupa ang pait ng mga salitang binitawan ni Ramil, sumunod si Doña Corazon kay Yvette patungo sa lababo. Habang pilit na pinapakalma ni Yvette ang kanyang nangangatog na mga kamay sa ilalim ng umaagos na tubig, naramdaman niya ang matalas na titig ng biyenan sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga takong ni Doña Corazon sa marmol na sahig ay tila mga bawat hakbang ng isang mapanirang hayop na handang sumakmal. "Huwag mong isiping makakaalis ka rito nang may madadala, Yvette." Ang boses ni Doña Corazon ay puno ng lason. "Iyong mga alahas na suot mo, iyong mga damit na binili ni Ramil para sa'yo, lahat iyan ay mananatili sa mansyong ito. Isasama mo lang ay ang mga basahang dinala mo noong mapadpad ka rito." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Yvette habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa malinis na gripo. Kung alam lang ng matandang ito na ang bawat butil ng perlas na nakapulupot sa kanyang leeg ay binayaran ni Yvette mula sa kanyang lihim na mana. Kung alam lang niya na ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay matagal ng bangkarote, kung hindi dahil sa buwan ng anonymous investment na ipinapasok ni Yvette mula sa utos ng kanyang yumaong Lolo Alfonso. "Narinig mo ba ako?" Muling singhal ni Corazon, sabay hablot sa braso ni Yvette. "At isa pa, kailangan ko ng 500,000 piso. Magdaraos kami ng welcome party para kay Vanessa sa susunod na linggo. Gusto kong makita ng mga kaibigan ko sa club na ang magiging bagong manugang ko ay isang babaeng may class, hindi tulad mo." Lumingon si Yvette. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang malalim na pagkapagod. "Wala na akong pera, ma. Ang allowance na ibinigay ni Ramil para sa buwang ito ay naipambayad ko na sa kuryente at amilyar ng mansyong ito." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Yvette. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Kasunod ang hapdi na unti-unting gumuhit sa kanyang mukha. Hindi gumalaw si Yvette. Hindi rin siya umiyak. Mas masakit pa rito ang mga sampal ng buhay na natanggap niya sa loob ng 5 taon. "Sinungaling!" sigaw ni Corazon. "Alam kong may itinatago ka pa. Noong nakaraang taon, nang matalo ako sa kasino,
At muntik nang makuha ng mga bouncer ang sasakyan ko, nagawa mong maglabas ng 2 milyon sa loob lang ng isang oras. Saan galing iyon kung wala kang itinatagong pera? Naalala ni Yvette ang gabing iyon. Umiiyak at nakaluhod si Corazon sa harap niya. Nagmamakaawa na huwag sabihin kay Ramil ang tungkol sa kanyang bisyo sa sugal. Dahil sa awa at dahil na rin sa pagpapahalaga sa pangalan ng mga Alonzo, ibinigay ni Yvette ang pera. Ngunit ngayon, ang kabutihang iyon ay ginagamit laban sa kanya. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang lahat, Yvette. Patuloy ni Corazon habang inaayos ang kanyang buhok na parang walang nangyari. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap pagkatapos mamatay ng lolo mo. Kaya wag mo akong pagdadamutan. Maghanap ka ng paraan. Ibenta mo ang katawan mo kung kailangan. Makuha ko lang ang perang pamparty ni Vanessa. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng library, naririnig ni Yvette ang malakas na tawanan ni Ramil at Vanessa. Ang bawat hagik-hik ng babaeng papalit sa kanya ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Lumakad si Yvette patungo sa isang sulok ng kusina kung saan nakatago ang kanyang maliit na bag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang mensahe mula sa kanyang lihim na accountant. Ma'am Yvette, ang kumpanya ni Sir Ramil ay nakatanggap na ng foreclosure notice mula sa bangko. Sila na mismo ang lumapit sa atin para sa bailout. Itutuloy po ba natin ang pagpopondo? Nanlamig ang buong pagkatao ni Yvette. Habang iniisip ni Ramil at Corazon kung paano siya luludlutin sa putik, ang kanilang buong kinabukasan ay nakadepende sa isang pindot lang ng kanyang daliri. Ang mansyong ito, ang kumpanya, ang lahat ng luho nila, lahat iyon ay isang malaking bula na handa ng pumutok. Pumasok si Ramil sa kusina, may hawak na baso ng whiskey at may mapanuyang ngiti. O bakit narito ka pa? Hindi ba't sinabi ko nang mag-impake ka na? O baka naman hinihintay mo pang panoorin kaming maglambingan ni Vanessa sa sala? Ramil, tawag ni Yvette. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Sigurado ka na ba rito? Kapag lumabas ako sa pintuang yon, wala nang balikan. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hindi na ako lilingon. Tumawa ng malakas si Ramil. Ang tunog ng kanyang tawa ay puno ng kayabangan. Luluhod sa harap mo? Yvette, ikaw ang luluhod sa gutom kapag iniwan kita. Wala kang kahit ano. Ni hindi mo nga kayang bumili ng sarili mong sapatos kung hindi ko ibibigay ang card ko. Umalis ka na, habang may konti ka pang dignidad na natitira. Tinalikuran siya ni Yvette. Hindi niya ipinakita ang hawak niyang dokumento. Ang dokumentong nagpapatunay na ang credit card na ipinagmamalaki ni Ramil ay nakalink sa isang bank account na si Yvette ang tunay na may-ari. Habang papaakyat si Yvette sa hagdan patungo sa bodega kung saan itinapon ang kanyang mga gamit, narinig niya ang boses ni Vanessa mula sa sala. Tita Corazon, tingnan niyo po itong vase na ito. Ang ganda, di ba? Sa tingin ko, mabebenta natin ito sa auction para pandagdag sa pampanganak ko. Napahinto si Yvette. Ang vase na yon ay ang huling alaala ng kanyang ina. Ang mga kamay niya ay muling napakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. 5 araw, bulong ni Yvette sa sarili habang nakatingin sa kadiliman ng hallway. 5 araw na lang at makikita ninyo kung sino ang tunay na linta sa mansyong ito. Ngunit sa kabila ng galit, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumikirot pa rin. Ang alaala ng unang taon nila ni Ramil, noong tila totoo pa ang lahat ng pangako nito. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Paano naging ganito kaimbi ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay? Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Kasunod ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng mansyon. Isang bagyong hindi nila inaasahang darating. Ang mansyon na dati ay saksi sa katahimikan at pagtitiis ni Yvette ay biglang naging sentro ng ingay at mapagkunwaring kagalakan. Nagkalat ang mga mamahaling palamuti, mga kumukititap na ilaw
at ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa usok ng mga inihahandang pagkain. Ito ang gabi ng pagpapakilala kay Vanessa sa lupon ng mga kaibigan ni Doña Corazon. Isang piging na ang pondong ginamit ay nagmula sa mga huling simot ng sikretong bank account ni Yvette. Sa gitna ng tawanan, hinablot ni Doña Corazon ang braso ni Yvette sa madilim na bahagi ng pasilyo. Ang mga kuko ng matanda ay bumaon sa balat ni Yvette, isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Huwag kang tatayo lang dyan na parang estatwa, Yvette. Bulong ng matanda na may kasamang panggigigil. Kulang kami ng magsisilbi sa mga bisita sa garden. Magpalit ka ng uniforme at ilabas mo ang mga wine. Ayaw kong isipin ng mga kaibigan ko na wala akong disiplina sa mga taong nakatira sa pamamahay ko. Gawin mong kapaki-pakinabang ang pananatili mo rito bago ka tuluyang lumayas. Hindi sumagot si Yvette. Sa halip na makipagtalo, dahan-dahan siyang tumungo sa quarters ng mga katulong. Isang lumang uniforme ang isinuot niya. Isang simpleng puting damit na malayo sa marangyang suot ng mga bisita. Habang bitbit ang mabigat na tray ng mga kristal na baso, lumabas siya patungo sa hardin. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang maskara ng katatagan na walang sino man ang nakapansin. Oh, tingnan nyo, mukhang may bagong recruit si Tita Corazon. Malakas na sabi ng isang babaeng nakagown, sabay turo kay Yvette. Ang grupo ng mga socialite ay sabay-sabay na nagtawanan. Ang kanilang mga hagik-hik ay parang mga kuko ng pusa na kumakalmot sa dangal ni Yvette. Lumapit si Vanessa. Nasuot ang isang kumikinang na asul na damit na labis na nagpatingkad sa kanyang pagbubuntis. Isang pagbubuntis na alam ni Yvette na isang malaking kasinungalingan. Sa tabi niya ay si Ramil na nakahawak sa baywang ng kalaguyo habang tila walang nakikitang Yvette sa harap nila. "Waitress, kukuha ako ng red wine," sabi ni Vanessa na may nakakaasar na ngiti. Habang inaabot ni Yvette ang baso, sadyang tinabig ni Vanessa ang tray. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento ay hindi narinig. Ngunit ang bawat piraso ng bubog ay tila tumalsik patungo sa puso ni Yvette. Ang pulang alak ay humaging sa uniforme ni Yvette. Unti-unting kumakalat ang mantsa na tila isang sariwang sugat sa puting tela. Ang malamig na likido ay dumaloy sa kanyang balat, nagdulot ng panginginig na hindi dahil sa lamig, kundi sa matinding pagtitimpi. "Ay, sorry. Ang lampa mo naman." Pang-uuyam ni Vanessa habang nagpapanggap na nagulat. "Ramil, tignan mo ang nangyari. Baka naman lasing na ang katulong mo bago pa magsimula ang party." Tumawa si Ramil, isang tawang puno ng kawalan ng pakialam. "Hayaan mo siya, Vanessa. Iyan ang bagay sa kanya. Ang dumi ay para sa dumi." Nanatiling nakatayo ng tuwid si Yvette sa gitna ng tawanan at mapanuring mga mata. Hindi siya yumuko para pulutin ang mga bubog. Hindi siya humingi ng paumanhin. Sa halip, iniangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Ramil. May kung anong bagsik sa titig ni Yvette na nagpatigil sa tawa ng kanyang asawa sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, hindi siya ang api. Siya ang reynang nagmamasid sa pagkabulok ng kanyang kaharian. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang lumapit ang isang delivery man sa gilid ng gate. May dalang isang itim na sobre. "Para kay Ma'am Yvette Alonzo," sabi ng lalaki. Mabilis na kinuha ni Yvette ang sobre bago pa ito mapansin ni Corazon. Nagtago siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa dulo ng hardin. Sa loob ng sobre ay isang listahan ng lahat ng ari-arian ni Doña Corazon na isinangla sa mga ilegal na nagpapautang, kasama ang isang dokumentong nagpapatunay na ang mansyong kinaroroonan nila ay wala na sa ilalim ng pangalan ng mga Alonso simula pa noong nakaraang buwan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Yvette. Ang hapdi ng alak sa kanyang balat at ang bigat ng unipormeng basa ay tila nawala. Napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang nagliliwanag na mansyon
Ang mga taong nagsasaya sa loob nito na parang mga anay na unti-unting kinakain ang sarili nilang pundasyon. Bumalik siya sa loob, dumaan sa likurang pintuan. Habang paakyat sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Corazon na ipinagmamalaki ang mga antigong kagamitan sa loob ng bahay na tila ba sa kanila pa rin ang mga iyon. Pumasok si Yvette sa kanyang maliit na kwarto, tinanggal ang basang uniforme at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang mantsa ng alak ay nanatili sa kanyang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Kinuha niya ang isang maliit na kalendaryo at binilugan ang petsang darating. 5 araw. Bulong ni Yvette sa kanyang sarili. 5 araw na lang, Corazon. 5 araw na lang, Ramil. At malalaman ninyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa harap ng mundong pilit ninyong niloloko. Habang ang ingay ng party ay patuloy na umaalingaw sa ibaba, si Yvette ay naupo sa gilid ng kanyang kama, yakap ang itim na sobre. Alam niya, ang gabi ng kanilang pagdiriwang ay ang simula ng kanilang katapusan. At siya ang magsasara ng mga ilaw kapag tapos na ang lahat. Sa gitna ng malalim na gabi, nang tumigil na ang huling hiyaw ng tawanan sa ibaba, at ang mga ilaw ng mansyon ay isa-isa nang namatay, nanatiling gising si Yvette. Nakaupo siya sa sahig ng madilim na atik, sa tabi ng isang lumang baul na yari sa nara. Ang amoy ng alikabok at gamot na naptalina ay humahalo sa lamig ng gabi, ngunit para kay Yvette, ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang kupas na panyo na may burdang titik na Alfonso. Sa bawat paghaplos niya sa tela, tila bumabalik ang init ng palad ng kanyang lolo Alfonso, ang tanging tao na tunay na nagmahal at naniwala sa kanya. Lolo, 5 taon na. Bulong ni Yvette. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang sa katahimikan ng silid. Tinupad ko ang pangako ko. Nanatili ako. Nagtiis ako. Pinanatili ko ang pangalan ng mga Alonso kahit na ang mga taong gumagamit nito ay hindi karapat-dapat. Tila bumalik ang kanyang gunita 5 taon na ang nakalilipas sa loob ng isang puting kwarto sa ospital. Ang tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Lolo Alfonso ay marahan at tila paos. Hawak ng matanda ang kamay ni Yvette nang mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong karunungan. Yvette! Apo! Ang mahinang tinig ni Lolo Alfonso ay tila isang babala. Ang pamilya ni Corazon, sila ay parang mga anay. Masisipag sila sa pagkuha, ngunit hindi sa pagbuo. Huwag mong ipakita sa kanila ang lahat ng hawak mo. Ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy, at ang puso ng isang tao ay sinusubok sa yaman. Ibigay mo sa kanila ang 5 taon. Kung sa loob ng panahong iyon ay mananatili silang tapat sa iyo, kahit sa tingin nila ay wala kang maibibigay. Doon mo ibigay ang lahat. Pero kung hindi natapos ni Lolo ang kanyang sasabihin dahil sa isang mahabang paghinga, ngunit naintindihan ni Yvette ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag siyang magpakasal kay Ramil. Iyon ang dahilan kung bakit itinago niya ang katotohanang siya ang legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Alonso, hindi si Ramil, at lalong hindi si Corazon. Ang bawat pang-aalipusta, ang bawat sampal, at ang bawat gabing hindi siya pinatulog dahil sa gawaing bahay, lahat iyon ay bahagi ng isang mahaba at masakit na pagsubok. At ngayong gabi, alam ni Yvette ang hatol. Bagsak sila. Nabalik lamang ang diwa ni Yvette nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa labas ng pintuan ng atik. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay marahas at sa isang sandali, bumukas ang pinto upang ilantad ang isang lasing na Ramil. Anong ginagawa mo rito sa madilim na bodega? Ungol ni Ramil habang sumasandal sa hamba ng pinto. Ang amoy ng alak ay kasing tapang ng kanyang pagmamataas.
Hahanap ka ba ng mga gamit na pwede mong nakawin bago ka lumayas? O baka naman dito ka na balak matulog dahil ayaw na kitang makita sa kwarto ko? Dahan-dahang itinago ni Yvette ang panyo sa kanyang bulsa at tumayo ng may dignidad. Inaayos ko lang ang mga alaala ni Lolo, Ramil. Ang mga bagay na tila nakalimutan mo na. Tumawa si Ramil, isang tawang puno ng pangungutya. Alaala, ang matandang iyon ay patay na, Yvette. At ang lahat ng iniwan niya ay akin na ngayon. Ang mansyong ito, ang kumpanya, at maging ang hininga mo. Lahat iyan ay utang mo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na ang pag-iingat sa mga basurang ito. Lumapit si Ramil at sinipa ang baul. Nagdulot ito ng isang malakas na tunog ng kahoy na humampas sa sahig. Ang mga lumang libro at larawan sa loob ay nagkalat. Tila mga sugat na muling binuksan. Bukas na bukas, ipapatapon ko na ang lahat ng ito sa labas, deklara ni Ramil habang nakatitig ng matalim kay Yvette. Kasabay ng pag-alis mo, aalis din ang lahat ng bakas ng kahirapan sa bahay na ito. Maghahari na rito ang totoong reyna, si Vanessa. Hindi kumibo si Yvette. Pinanood niya ang kanyang asawa na tumalikod at bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang paglapastangan sa memorya ng taong nagbigay sa kanila ng lahat. Nang muling tumahimik ang paligid, lumuhod si Yvette upang pulutin ang mga nagkalat na gamit. Sa ilalim ng isang lumang Biblia, napansin niya ang isang maliit, makintab na bagay na nalaglag mula sa isang nakatagong bulsa ng baul. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Ang susi sa secret vault sa loob ng library na matagal na niyang hinahanap. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang panibagong lakas. Tiningnan niya ang susi at pagkatapos ay ang madilim na pasilyo patungo sa library ni Lolo. "Mali ka, Ramil," bulong ni Yvette, habang mahigpit na hawak ang susi. "Hindi ako ang aalis ng walang dala. Kayo ang aalis na walang natitira." Sa gitna ng kadiliman ng atik, ang mga mata ni Yvette ay nagdingning na parang mga bituin sa gitna ng unos. Ang 5 taon ng pagtitiis ay tapos na. Bukas, ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga pader ng mansyong ito ay magsisimula ng magsalita. At sa pagkakataong ito, wala nang magagawa ang kanilang kayabangan para patigilin ang katotohanan. Ang katahimikan ng umaga sa loob ng mansyon ay tila isang manipis na salamin na anumang oras ay handang mabasag. Sa gitna ng malawak na dining room, nakaupo si Yvette sa dulo ng mesa. Marahang humihigop ng kanyang kape habang pinapanood ang mag-inang Alonso. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng liwanag sa marangyang paligid, ngunit sa mukha ni Ramil, tanging kadiliman ang mababanaag. Ang paulit-ulit na pag-vibrate ng cellphone ni Ramil sa ibabaw ng matigas na kahoy ay tila isang pintig ng kaba na hindi niya kayang takasan. Sa bawat pag-ilaw ng screen, lalong bumabaon ang kunot sa kanyang noo. "Hello? Anong sinasabi mong bounce check? Impossible!" Ang boses ni Ramil ay nanginginig sa galit at kalituhan. "Laging may pondo ang account na yan. I-check niyo uli ang system niyo. Baka nagkakamali lang kayo." Mula sa pintuan, pumasok si Doña Corazon na tila isang buhawi. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mamahaling Hermes na bag ay padabog niyang inihagis sa bakanting upuan. "Ramil, anong nangyayari sa mga accounts natin?" Sigaw ng matanda. "Nasa salon ako kanina, nasa harap ng lahat ng mga kaibigan ko, at nang ibibigay ko na ang card ko, declined." Ang sabi ng cashier, insufficient funds daw. Napahiya ako, Ramil. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tingin ng mga babaeng iyon sa akin na parang isa akong pulubi. Ibinaba ni Yvette ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana na sumayad sa mesa ay bahagyang narinig, ngunit sapat na iyon para mapalingon ang dalawa sa kanya. Sa loob ng 5 taon, si Yvette ang laging taga-ayos ng mga ganitong aberya. Siya ang tagabayad ng mga utang na hindi alam ni Ramil. At siya ang nagtatakip sa mga butas ng kanilang maluhong pamumuhay. "Yvette!"
Bulyaw ni Ramil habang itinuturo ang asawa. Ikaw ang huling humawak ng mga bills ngayong buwan, di ba? May ginawa ka ba sa mga accounts? O baka naman masyadong malaki ang ginastos mo sa mga pansarili mong luho kaya naubos ang pondo? Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa labi ni Yvette. Ramil, nakalimutan mo na ba? Kinuha niyo na sa akin ang lahat ng access sa cards at accounts noong nakaraang linggo para ibigay kay Vanessa. Sabi niyo, katulong lang ako rito at wala akong karapatang humawak ng pera niyo. Natigilan si Ramil, ngunit ang kanyang pride ay mas matimbang kaysa sa luhika. Kahit na, simula nang dumating ka sa buhay namin, tila naging malas ang takbo ng negosyo ko. Noon, laging may dumarating na investors. Pero ngayon, huminga ng malalim si Ramil at muling hinarap ang kanyang laptop. Attorney, anong balita kay Z? Tanong niya sa kabilang linya. Siya ang biggest investor natin. Bakit bigla siyang nag-pull out ng shares ngayong umaga? Alam ba niya na malulubog tayo sa utang kapag ginawa niya iyon? Nakinig si Yvette sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ramil. Ang tinatawag nilang Investor Z ay walang iba kundi ang korporasyong itinayo ni Lolo Alfonso para sa kanya. Sa loob ng 5 taon, lihim na nagpapadala ng pondo ang korporasyong ito sa kumpanya ni Ramil sa tuwing nanganganib itong bumagsak. Ngunit ngayong umaga, alinsunod sa utos ni Yvette, ang gripo ng pera ay tuluyan ng isinara. Malas ka talaga, Yvette! Muling hirit ni Corazon habang dinuduro ang manugang. Kung nagtatrabaho ka lang ng maigi sa bahay at hindi puro pag-iinarte, baka hindi tayo dinadapuan ng ganitong problema. Mula ngayon, wala ka nang kakainin dito hanggat hindi na ibabalik ang pondo ng anak ko. Hindi na kumibo si Yvette. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa bintana, tila walang naririnig na mura mula sa kanyang biyenan. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na hardin, nakita niya ang isang delivery man na lula ng isang itim na motor na huminto sa tapat ng gate. May dala itong isang malaking dilaw na sobre na may selyo ng korte. Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang babala ng kamatayan. Sino na naman yan? Inis na tanong ni Ramil habang mabilis na lumalabas para tingnan ang dokumento. Pagbalik ni Ramil, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel na hawak niya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikakaila. Ano yan, anak? Tanong ni Corazon na may halong kaba. Eviction. Eviction notice. Nautal na sabi ni Ramil. Hindi lang ang kumpanya, Mama. Pati ang mansyong ito. Kailangan na nating lisanin sa loob ng 7 araw dahil sa hindi nabayarang mga utang sa bangko. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Corazon at tila mawawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Yvette sa gilid, tahimik at payapa. Ang bawat lamat sa pader ng mansyong ito ay tila nagsisimula ng bumuka at sa loob ng 5 araw, ang buong mundo ng mga Alonzo ay tuluyan ng guguho. Ngunit may isang tanong na gumugulo sa isipan ni Ramil habang nakatitig sa asawa. Bakit sa kabila ng balitang mawawalan sila ng tirahan, parang hindi man lang nagugulat si Yvette? At sino ang misteryosong si Z na may kapangyarihang wasakin sila sa isang iglap? Itapon mo lahat iyan sa bodega. Huwag mong itira kahit isang piraso ng basurang pag-aari ng babaeng yan sa loob ng silid na ito. Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kasing talim ng mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Yvette. Nakatayo si Yvette sa pintuan ng kanyang sariling kwarto, ang kwartong pinagsaluhan nila ni Ramil sa loob ng 5 taon. Pinapanood niya ang 2 katulong na nagmamadaling ilabas ang kanyang mga damit, mga libro, at maging ang kanyang unan, habang si Vanessa ay nakasandal sa hamba ng pinto. Nakangiti ng mapanuya habang humihigop ng juice. Actually, tita, I want the curtains to be velvet gold. Para naman magmukhang totoong mansion itong house. Hindi katulad ngayon na parang sementeryo sa sobrang plain. Wika ni Vanessa sa tonong nangaasar. Lumingon siya kay Yvette at tinaasan ito ng kilay. Oh, hi Yvette. Don't worry.
Pinatabi ko na yung mga cheap mong gamit. Pwede mo na silang kunin mamaya sa bodega. Kung hindi pa sila kinakain ng mga daga. Hindi kumibo si Yvette. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang hita, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanyang wedding photo na kinuha ni Doña Corazon mula sa dingding at walang pakundangan na inihagis sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay bumasag sa katahimikan ng silid, isang malinaw na simbolo ng pagtatapos ng kanyang buhay sa loob ng kwartong iyon. Ma'am Corazon, maawa naman po kayo kay Ma'am Yvette. Asawa pa rin po siya ni Sir Ramil. Ang boses ni Nanay Isabel, ang matandang tagapagluto na naging sandigan ni Yvette, ay puno ng pakiusap. Humakbang ang matanda para pulutin ang basag na frame, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang mabilis na sampal ang dumapos sa kanyang kulubot na pisngi. Ang tunog ng palad na lumapat sa balat ay tila isang kulog sa pandinig ni Yvette. Napaatras ang matanda. Hawak ang namumulang bahagi ng kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Huwag kang makialam, matanda ka. Katulong ka lang dito at wala kang karapatang turuan ako. Sigaw ni Corazon. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy sa galit. Kung gusto mong sumama sa amo mong pulubi, lumayas ka rin. Sa sandaling iyon, may kung anong pisi sa loob ni Yvette ang tuluyan ng naputol. Ang katahimikang pinangalagaan niya sa loob ng 5 taon ay napalitan ng isang nakakapanghilakbot na bagsik. Humakbang siya palapit kay Doña Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi pa nila kailanman nakita. Tumigil ka, Corazon. Ang boses ni Yvette ay mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Anong sabi mo? Binabastos mo na ako. Hindi natapos ni Corazon ang kanyang sasabihin dahil itinaas ni Yvette ang kanyang kamay. Tila handang igawad ang isang malakas na sampal. Napapikit ang matanda at napaatras dahil sa gulat. Ngunit tumigil ang kamay ni Yvette sa hangin. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha ng biyenan. Humihingal siya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at tinalikuran ng matanda. Sa halip, nilapitan niya si Nanay Isabel at niyakap ito ng mahigpit. Patawad, Nanay Isabel. Patawad dahil nadamay ka sa dumi ng pamilyang ito. Bulong ni Yvette habang nararamdaman ang paghikbi ng matanda sa kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayong makalaya rito. Hinding-hindi ko hahayaan. Nasaktan ka pa nila muli. Habang inaalalayan ni Yvette si Nanay Isabel palabas ng silid, may isang maliit na bagay na nalaglag mula sa isa sa mga kahon na inilalabas ng mga katulong. Isang lumang sulat na medyo madilaw na ang papel. Hindi ito napansin ni Corazon at Vanessa na abala sa pag-aayos ng bagong dekorasyon. Palihim itong pinulot ni Yvette. Nang makarating sila sa maliit na silid ni Nanay Isabel sa likod ng mansyon, binuksan ni Yvette ang sulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang pamilyar na sulat kamay ni Lolo Alfonso. Isang lihim na hindi niya inaasahang malalaman sa ganitong paraan. Isang katotohanang magpapabago sa lahat ng kanyang plano. Tumingin si Yvette sa bintana. Sa madilim na bahagi ng mansyon na ngayon ay pag-aari na ng isang huwad na reyna. Ang galit sa kanyang puso ay hindi na lamang para sa sarili niya. Ito ay para sa lahat ng mga inosenteng taong tinapakan ng mga Alonso. Vanessa, Corazon, sulutin ninyo ang bawat sandali ng pananatili ninyo sa kwartong iyan. Bulong ni Yvette sa hangin. Dahil kapag dumating ang araw ng paniningil ko, sisiguraduhin kong kahit ang anino ninyo ay hindi na muling makakatapak sa mansyong ito. Isang malamig na hangin ang pumasok sa silid, dala ang amoy ng paparating na unos. At sa dilim, ang mga mata ni Yvette ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa apoy ng isang katarungang matagal nang nakabinbin. Ang huling hapunan sa loob ng mansyong yon
ay tila isang ritual ng kamatayan. Sa gitna ng mahabang mesa, ang mga pagkaing nakahain ay kasing rami ng mga kasalanang nagawa sa loob ng bahay na ito, ngunit walang sino man ang may ganang kumain. Ang tunog ng ulan na humahampas sa mga bintana ay nagbibigay ng isang malungkot na musika sa gitna ng tensyon na namamayani sa paligid. Nakasuot si Yvette ng isang simpleng puting bestido, ang huling regalong ibinigay sa kanya ni Lolo Alfonso. Sa harap niya, sina Ramil at Vanessa ay magkatabing kumakain habang si Doña Corazon ay abala sa pag-inom ng wine. Tila ipinagdiriwang na ang nalalapit na pag-alis ng basura sa kanilang buhay. Bakit ka ba nakatitig, Yvette? Tanong ni Ramil nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag mong sabihing nagpapalipas ka lang ng oras dahil ayaw mong harapin ang katotohanang bukas. Ay wala ka nang matutuluyan? Huminga ng malalim si Yvette. Tiningnan niya si Ramil, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan, ng kanyang mga pangarap, at ng kanyang tahimik na paglilingkod. Sa huling pagkakataon, nais niyang marinig ang katotohanan, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Ramil, tawag ni Yvette. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panginginig ng isang pusong handa ng bumitiw. Bago matapos ang gabing ito, gusto ko lang itanong, sa loob ng 5 taon nating pagsasama, minahal mo ba ako kahit kaunti? Kahit man lang ba noong mga araw na magkasama tayo sa hirap, naramdaman mo bang asawa mo ako? Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa silid. Itinigil ni Corazon ang kanyang pag-inom at napangisi, habang si Vanessa ay tahimik na tumawa sa gilid. Ibinaba ni Ramil ang kanyang kubyertos. Tiningnan niya si Yvette nang may halong inis at pangungutya. Pag-ibig? Yvette, nagpapatawa ka ba? Kinasal lang ako sa'yo dahil sa awa. Nakita kita noong mamatay ang lolo mo. Mag-isa ka na lang at walang pupuntahan. Sabi ni Mama, baka makatulong ka sa bahay habang inaayos ko ang kumpanya. You were just a charity case, Yvette. Isang obligasyon na kailangan kong tiisin araw-araw. Charity case? Ulit ni Yvette, habang ang bawat salita ni Ramil ay tila isang talim na unti-unting hinihiwa ang kanyang huling pag-asa. Yes, honey. Sabat ni Vanessa habang hinahawakan ang kamay ni Ramil. Dapat nga ay magpasalamat ka dahil sa loob ng 5 taon, nakatikim ka ng buhay mayaman kahit hindi ka naman nababagay dito. Masyado kang boring para kay Ramil. Look at you. Parang wala kang buhay. Sino ba namang lalaki ang magmamahal sa isang babaeng kasing lamig ng yelo? Tumawa ng malakas si Doña Corazon. Tama na ang drama, Yvette. Bukas ng umaga aalis ka na rito at siguraduhin mong wala kang itatagong kahit anong pag-aari ng mga Alonso sa maleta mo. Dahan-dahang tumayo si Yvette. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, ang pakiramdam ng pagiging malaya. Ang huling hibla ng pag-ibig na nagbubuklod sa kanya kay Ramil ay tuluyan ng naputol sa tindi ng kawalang hiyaan nito. Salamat, Ramil, sabi ni Yvette, sa tonong tila nagpapasalamat sa isang malaking biyaya. Salamat dahil tinapos mo ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Ngayon, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Naglakad si Yvette patungo sa pintuan, ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa tapat ng basurahan sa gilid ng buffet table. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng kanyang pagkaalipin sa loob ng 5 taon. Walang pag-aalinlangan na inilapag niya ito sa ibabaw ng mga tira-tirang pagkain at dumi. Yvette, anong ginagawa mo? Napakamahal niyan, sigaw ni Corazon. Tila balak pang pulutin ang singsing sa gitna ng basura. Iyan ang nararapat sa alaala natin, Ramil, huling sabi ni Yvette, bago tuluyang tumalikod. Ang dumi ay para sa dumi. Umakyat si Yvette sa attic, hindi para umiyak, kundi para kunin ang kanyang maliit na bag. Tinawagan niya ang isang numero sa kanyang phone. Attorney, ituloy na ang plano. Bukas ng umaga, 9:00 ng umaga. Gusto kong lahat sila ay naroon.
Matatag na utos ni Yvette. Eksaktong hating gabi, isang malaking truck ang dahan-dahang pumarada sa labas ng malaking gate ng mansyon. Walang ingay na lumabas ang mga tao mula rito. May dalang mga dokumento at mga kagamitang hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng bahay. Pinanood ni Yvette ang truck mula sa bintana ng attic. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong layunin. "Lolo, handa na ako," bulong niya habang hawak ang itim na sobre. Ang ulan ay tumigil, ngunit ang katahimikan ng gabi ay mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Bukas, ang araw ay sisikat sa isang bagong katotohanan. Isang katotohanang magpapabagsak sa mga Alonso at magbabalik sa Reyna sa kanyang tunay na trono. Ngayon ang araw ng iyong huling pagkatalo, Yvette. Lumayas ka na, bago ko pa ipakaladkad ang iyong mga basahan sa labas ng tarangkahan. Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, puno ng tagumpay at lason. 9:09 na ng umaga. Nakatayo si Yvette sa gitna ng silid. Hawak ang kanyang maliit na bag, habang sina Ramil at Vanessa ay nakaupo sa sofa, tila mga haring nanonood sa pagpapatalsik sa isang alipin. Si Vanessa ay may suot pang malasutlang robe, isang pagpapakita na siya na ang bagong may-ari ng bawat sulok ng bahay na ito. "Bakit ka pa nakatayo diyan? Hindi mo ba narinig si Mama?" Pang-uuyam ni Ramil. "Tapos na ang 5 taon mong pamamalagi rito. Wala ka ng silbi sa amin. Ang bawat segundo ng pananatili mo rito ay nagpapadumi lang sa hangin na nilalanghap namin." Huminga ng malalim si Yvette. Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin siya sa malaking orasan sa dingding. Sa labas, narinig ang tunog ng mabibigat na sasakyang huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na tarangkahan ay bumasag sa katahimikan, na sinundan ng tunog ng mga sapatos na naglalakad patungo sa pintuan ng mansyon. "Sino na naman yan?" Inis na tanong ni Corazon. "Ramil, tignan mo nga kung ang mga tauhan na yan ay para sa eviction ng kumpanya. Sabihin mo sa kanila, huwag silang magkakamaling pumasok sa loob ng bahay ko." Bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Bitbit ang isang briefcase kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Napalundag sa gulat sina Corazon at Ramil. "Attorney Santos, ano ang ginagawa mo rito?" tanong ni Ramil. Bakas ang kaba sa kanyang boses. "Sabi mo ay gagawan mo ng paraan ang utang ng kumpanya sa bangko." "Hindi ako narito para sa kumpanya mo, Ramil," malamig na sagot ni Attorney Santos. Tumingin ang abogado kay Yvette at bahagyang yumukod ng may matinding paggalang. "Ma'am Yvette, narito na po ang lahat ng kailangan ninyo." Nagkatinginan sina Corazon at Vanessa. "Anong Ma'am Yvette?" "Attorney, baka nagkakamali ka. Ang babaeng yan ay palayas na sa bahay na ito." Sigaw ni Corazon habang dinuduro si Yvette. Dahan-dahang lumapit si Yvette sa mesa at inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa gitna, sa tapat mismo ni Doña Corazon. "Basahin mo ito, Corazon. Basahin mo ng mabuti ang bawat titik." Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang buksan niya ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo na tila nakakita ng multo. Ito ang orihinal na titulo ng lupa at ng mansyong ito." Nauutal na sabi ni Corazon. Paano napunta ang pangalan mo rito?" "Ang mansyong ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng asawa mo, Corazon." Ang boses ni Yvette ay matatag, puno ng kapangyarihan na 5 taon niyang itinago. "Ipinamana ito ni Lolo Alfonso sa akin bago pa siya mamatay. Itinago ko ang katotohanan ito dahil sa pangako ko sa kanya. Isang pangako na subukin ang inyong katapatan. Ngunit sa loob ng 5 taon, walang ipinakita ang pamilyang ito, kundi kasakiman at kalupitan. Hindi maaari ito." Sigaw ni Ramil habang hinahablot ang papel. "Peke ito. Ginaya mo ang pirma ni Lolo."
Ang mga opisyal na kasama ko ay narito para patunayan na ang lahat ng dokumento ay legal at dumaan sa korte, paliwanag ni Attorney Santos. At dahil ang mansyong ito ay nakapangalan kay Ma'am Yvette Alonzo at dahil pinirmahan niyo na ang divorce papers kagabi, kayo ang walang karapatang manatili rito. Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa sala. Si Vanessa ay unti-unting napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakatingin sa mga pulis. Si Ramil ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa sahig, habang si Doña Corazon ay nanginginig sa matinding galit at hiyang hindi niya kayang tanggapin. 5 taon akong nagbayad ng inyong mga utang. Patuloy ni Yvette, ang kanyang titig ay nakatuon kay Ramil. 5 taon kong binuhay ang kumpanya mo sa ilalim ng isang lihim na pondo. Akala mo ay magaling kang negosyante? Hindi, Ramil. Isa ka lang linta na nabubuhay sa pawis ng babaeng tinatawag mong basura. Yvette, honey, pag-usapan natin ito. Pilit na paglalambing ni Ramil habang sumusubok na lumapit. Nagkamali lang ako. Alam mo namang mahal kita. 'Di ba? Tumingin si Yvette sa kanyang dating asawa nang may matinding pagkasuklam. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig, Ramil. Attorney, simulan na ang paglilinis. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Corazon. Ibig kong sabihin, wika ni Yvette habang dahan-dahang tumatalikod patungo sa hagdan. Kayo ang aalis sa bahay na ito. Ngayon din, wala kayong madadala kahit isang kutsara na binili gamit ang pera ko. Habang nagsisimulang kumilos ang mga tauhan ni Attorney Santos para ilabas ang mga kagamitan ni na Corazon, naramdaman ni Yvette ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang lihim pa si Lolo Alfonso na hindi pa nabubunyag sa loob ng dokumentong hawak ni Attorney Santos, isang huling sorpresa na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Sino ang tunay na tagapagmana ng natitira pang yaman ng mga Alonzo? Hindi pa natatapos ang gulo sa loob ng sala nang mapansin ni Yvette ang dahan-dahang pag-akyat ni Vanessa sa ikalawang palapag. Habang abala si Ramil at Doña Corazon sa pakikipagtalo sa mga pulis, mabilis na tinahak ni Vanessa ang daan patungo sa master's bedroom, ang silid na balak sana niyang pagharian. Sinundan siya ni Yvette nang walang ingay. Pagdating sa pintuan, nakita niya si Vanessa na nagmamadaling buksan ng jewelry box sa ibabaw ng dresser. Ang mga kamay ng babae ay nanginginig habang hinahakot ang mga kwintas na ginto at mga singsing na may diamante. Pilit na isinisilid ang mga ito sa kanyang mamahaling bag. Saan ka pupunta, Vanessa? Ang malamig na boses ni Yvette ay nagpatalon sa gulat sa babae. Nalaglag ang isang gintong pulsera sa sahig. Lumikha ito ng isang matunog na kalansing sa tahimik na silid. Humarap si Vanessa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay napalitan ng isang pangit na anyo ng takot at pagkapuot. Yvette, huwag kang lalapit. Akin ang mga ito. Regalo ito sa akin ni Ramil para sa magiging anak namin. Sigaw ni Vanessa habang mahigpit na niyayakap ang kanyang bag sa kanyang tiyan. Hindi mo pwedeng bawiin ang mga ito. May karapatan ako dahil dala ko ang tagapagmana ng mga Alonzo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yvette. Humakbang siya palapit, hindi natitinag sa mga sigaw ng babae. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Yvette ang isa pang dokumento, isang papel na may tatak ng isang kilalang laboratorio. Tagapagmana? Tanong ni Yvette, sabay hagis ng papel sa ibabaw ng kama. Basahin mo yan, Vanessa. O baka gusto mong ako na ang magbasa para sa'yo? Napatitig si Vanessa sa papel. Ang kanyang mga labi ay nangatog at ang kanyang hawak sa bag ay lumuwag. Iyan ang resulta ng iyong huling check-up sa isang klinik sa kabilang bayan. Patuloy ni Yvette, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Isang pekeng ultrasound, Vanessa. Isang matalinong plano para itali si Ramil at makuha ang yaman na akala mo ay sa kanya. Pero ang totoo, wala kang dinadalang bata. Ang tanging dala mo
ay ang iyong mga utang at ang iyong hangaring magnakaw. Sa pagkakataong yon, pumasok si Ramil sa silid. Kasunod si Doña Corazon. Narinig nila ang huling sinabi ni Yvette. Ang mukha ni Ramil ay tila naging isang blangkong pader, habang si Doña Corazon ay napahawak sa kanyang dibdib, tila muling mawawalan ng malay. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Ramil habang pinupulot ang dokumento sa kama. Binasa ni Ramil ang papel ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Tumingin siya kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at galit. Niloko mo ako, bulong ni Ramil. Ipinagpalit ko ang lahat, ang asawa ko, ang dangal ko, para sa isang kasinungalingan. Ramil, makinig ka, mapapaliwanag ko ito. Pilit na lumapit si Vanessa, umiiyak at nagmamakaawa, ngunit itinulak siya ni Ramil ng malakas. Ang tunog ng pagbagsak ni Vanessa sa carpeted na sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng huling pag-asa ng pamilyang Alonso. Ang mga alahas na ninakaw niya ay nagkalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Mga hiyas niyo. As na ngayon ay wala nang silbi para sa kanila. Palabasin niyo ang babaeng yan. Utos ni Yvette sa mga pulis na nasa pintuan. At siguraduhin ninyong hindi niya madadala ang mga alahas na pag-aari ng aking ina. Habang kinaladkad ng mga pulis si Vanessa palabas ng silid, naiwan si Ramil na nakaluhod sa sahig, nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas masakit kaysa sa anumang sigawan. Ang bawat gamit, ang bawat sulok ng silid na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang malaking pagkakamali. Tumingin si Yvette sa kanyang dating asawa. Walang saya sa kanyang puso, kundi isang malalim na awa para sa isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kahangalan. Attorney, isama na rin sina Ramil at Corazon sa pag-alis, sabi ni Yvette nang hindi nililingon ang lalaki. Ayoko nang makakita ng anumang bakas ng kanilang pananatili rito sa loob ng isang oras. Lumingon si Doña Corazon kay Yvette. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at kahihiyan. Yvette, Apo, patawarin mo kami. Hindi ako ang kailangan ninyong hinga ng tawad, Corazon, sagot ni Yvette habang dahan-dahang lumalabas ng silid. Humingi kayo ng tawad sa memorya ni Lolo Alfonso na nilapastangan ninyo. Habang pababa ng hagdan, naramdaman ni Yvette ang bigat ng isang madilim na kabanata na dahan-dahang nagsasara. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sino ang misteryosong tao na nagpadala sa kanya ng resulta ng laboratorio ni Vanessa? Isang lihim, nakakampi, na tila matagal na siyang binabantayan mula sa dilim. Ang gabi ay malapit nang matapos at sa pagdating ng umaga, isang bagong reyna ang muling maghahari sa mansyong ito. Isang reynang dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa kailanman. Ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ay tila nanunukso sa nagaganap na kalungkutan sa loob. Ang dating marangyang tahanan na puno ng pagmamataas ay nabalot ng ingay ng mga gamit na kinakaladkad at ang mga bulong ng mga tauhan ni Attorney Santos. Sa bawat sulok, ang mga anino ng nakaraan ay tila naglalaho kasabay ng pag-alis ng mga taong nagpahirap kay Yvette sa loob ng 5 taon. Sa gitna ng malawak na driveway, nakatayo si Doña Corazon sa tabi ng mga itim na basurahan na puno ng kanyang mga damit. Wala na ang kanyang mga mamahaling maleta. Ang lahat ng yon ay naremata na kasama ng kanyang mga utang. Ang matandang babae, na dati ay hindi matapakan ng lupa sa sobrang taas ng lipad, ngayon ay nakatayo ng nakayuko. Pilit na itinatago ang kanyang muka sa ilalim ng isang kupas na abaniko. Yvette, Apo, baka naman pwedeng kahit itong 1 kwintas lang ay itira mo sa akin. Pagmamakaawa ni Corazon,
Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na kaming matutuluyan. Kahit pambayad lang sa maliit na kwarto, ay wala ako. Tinitigan siya ni Yvette ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at malamig na pagtanggap sa katotohanan. Ang kwintas na yan ay binili mo gamit ang pera ng foundation ni Lolo na ninakaw mo, Corazon. Wala kang karapatang dalhin ang anumang bagay na hindi mo pinagpaguran. Sa tabi ni Corazon, si Ramil ay tila isang anino ng dati niyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at iyak. Bigla siyang lumapit kay Yvette at lumuhod sa paanan nito. Isang eksenang hindi inaasahan ng sino mang nakamasid. Yvette, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Hagulgol ni Ramil habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ng asawa. Nabulag ako ng ambisyon at ng maling akala. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsisimula tayo uli. Gagawin ko ang lahat, maging katulong mo man ako, sa bahay na ito. Basta huwag mo lang kaming itapon sa lansangan. Dahan-dahang binawi ni Yvette ang kanyang kamay. Ang bawat salita ni Ramil ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. 5 taon, Ramil. Ang boses ni Yvette ay mahina, ngunit bawat salita ay tumatagos sa katahimikan. 5 taon akong lumuhod sa puso ko para mahalin ka kahit tinatapak-tapakan mo ako. 5 taon akong nagtiis sa bawat masasakit na salita at sa bawat gabing hindi mo ako pinapansin. Ngayong wala na kayong yaman, bigla mong naalala na mahal mo ako? Hindi pag-ibig ang nararamdaman mo, Ramil. Takot iyan. Takot na harapin ang mundong ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mo. Tumayo si Yvette ng tuwid at hinarap ang gate. Sa labas ng tarangkahan, nagsisimula ng mag-umpisa ang mga usisero. Ang mga kapitbahay na dati ay kinukutya ni Corazon dahil sa pagiging mahirap ay naroon ngayon, nanonood sa pagbagsak ng pamilyang Alonzo. Ang mga bulong nila ay parang mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Bawat isa ay may dalang mapait na puna sa nasasaksihang karma. Lumabas na kayo. Huling utos ni Yvette. Habang lalakad palabas sina Ramil at Corazon, bitbit ang kanilang mga itim na basurahan. Naramdaman ni Yvette ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Pinanood niya silang lumampas sa malaking gate. Nang makalabas na ang huling bakas ng kanilang presensya, hinawakan ni Yvette ang dulo ng mabigat na bakal na tarangkahan. Dahan-dahan niyang itinulak ang gate. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw. Isang mahaba at matunog na hudyat ng pagtatapos. Nang tuluyan ng magsalubong ang dalawang panig ng gate at marinig ang tunog ng paglock ng kadena, tila isang malaking pader ang itinayo ni Yvette sa pagitan ng kanyang madilim na kahapon at ng maliwanag na bukas. Nakaramdam siya ng isang malalim na katahimikan sa loob ng kanyang puso. Malaya na siya. Ngunit bago pa man siya makabalik sa loob ng mansyon, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang gate. Isang lalaki ang lumabas mula rito. Isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng mamahaling Amerikana at may mga matang pamilyar na pamilyar kay Yvette. Nanigas si Yvette sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking ito ay ang taong matagal na niyang inakalang nawala na sa kanyang buhay. Ang taong ayon sa mga Alonzo ay matagal nang pumanaw sa isang aksidente sa ibang bansa. Yvette! Tawag ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng emosyon. Kuya! Kuya Gabriel? Pabulong na tanong ni Yvette habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng gulat at pag-asa. Paano nakabalik ang kanyang nawawalang kapatid? At ano ang kinalaman nito sa misteryosong tulong na natanggap ni Yvette nitong mga huling araw? Habang nakatayo ang dalawa sa magkabilang panig ng gate, isang bagong kabanata ang tila magbubukas. Isang kabanata na mas malalim pa ang mga lihim kaysa sa mansyong kanyang nabawi.
Buhay ka! Kuya, buhay ka! Ang boses ni Yvette ay halos isang pagsamo sa gitna ng hangin. Hindi niya alintana ang mga matang nakamasid mula sa kalsada. Ang tanging nakikita niya ay ang pamilyar na ngiti ni Gabriel, ang kanyang kuya na 5 taon niyang ipinagluksa. Ang pagyakap ni Gabriel sa kanya ay tila isang matibay na muog na muling bumuo sa kanyang gumuhong mundo. Doon, sa gitna ng driveway ng mansyong kaniyang nabawi, umiyak si Yvette. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Hindi na siya mag-isa. Ipinaliwanag ni Gabriel ang lahat sa loob ng tahimik na library ni Lolo Alfonso. Ang aksidente sa ibang bansa ay isang setup at sa tulong ng mga tapat na tauhan ni Lolo, kailangan niyang magtago upang protektahan ang kanilang mga ari-arian mula sa sakim na mga kamay ni Nina Corazon. Siya ang misteryosong Investor Z na palihim na nagbabantay sa bawat hakbang ni Yvette. Tapos na ang pagtatago natin, Yvette, wika ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Ngayon, gagawin nating tunay na tahanan ang lugar na ito. Nagsimula ang malawakang pagbabago sa loob ng mansyon. Sa utos ni Yvette, lahat ng kagamitang may kaugnayan sa mga Alonzo, ang mga velvet na kurtina na pinili ni Vanessa, ang mga antigong upuan na kinalungian ni Corazon, at maging ang mga litrato ni Ramil ay isa-isang inilabas at ipinamigay sa mga nangangailangan. Ang bawat hakbang ng mga trabahador na naglalabas ng mga gamit ay tila pagtatanggal ng mga tinik sa lalamunan ni Yvette. Ang amoy ng mamahaling pabango at alikabok ng nakaraan ay napalitan ng sariwang halimuyak ng pine wood at bagong pintura. Pinili ni Yvette ang kulay na puti at asul para sa buong bahay, mga kulay ng kapayapaan at kalangitan. Nanay Isabel, mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa kusina at sa mga tauhan dito. Anunsyo ni Yvette sa matandang tagapagluto. Hindi ka nakatulong dito. Ikaw ang nanay ng tahanang ito. Umiyak sa galak si Nanay Isabel. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay muling nakahawak sa mga sandok ng may sigla. Ang mansyon ay hindi na tinawag na Alonzo Mansion. Bininyagan ito ni Yvette bilang Alonzo's Haven, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso katulad ng naranasan niya. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nagtungo si Yvette sa hardin. Bit-bit ang isang maliit na pala. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malambot na lupa. Dito niya itinanim ang mga bagong punla ng rosas, ang mga puting rosas na paborito ni Lolo Alfonso. Ang bawat pagbaon ng kanyang mga daliri sa lupa ay tila isang pakikipag-usap sa kaniyang yumaong lolo. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kaniyang likuran. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakahinga siya ng malalim ng walang kasamang bigat sa dibdib. Ang bawat rosas na kaniyang itinanim ay simbolo ng isang pangarap na muling nabuhay. Habang naglilinis si Nanay Isabel sa attic upang ihanda ang mga kwarto para sa mga unang panauhin ng Haven, isang lumang kahon ng sapatos ang natagpuan niya sa likod ng isang malaking cabinet. Maingat itong ibinigay ng matanda kay Yvette. Ma'am Yvette, mukhang naiwan ito ni Sir Ramil sa sobrang pagmamadali nilang umalis. Wika ni Nanay Isabel. Binuksan ni Yvette ang kahon. Sa loob nito ay mga lihim na sulat na may petsang bago pa sila ikasal. Habang binabasa ni Yvette ang unang pahina, ang kanyang mukha ay unting na balot ng pagtataka at gulat. Ang mga sulat ay hindi galing kay Ramil para kay Vanessa, kundi mga sulat mula sa kanyang yumaong ama na itinago ni Ramil sa loob ng maraming taon. Ang mga sulat na ito ay naglalaman ng isang katotohanang maaaring magpabago sa tingin niya sa kanyang buong pagkatao at sa tunay na dahilan kung bakit siya ipinagkasundo kay Ramil. Nanigas si Yvette habang hawak ang isang kupas na papel. Ang huling pangungusap sa sulat ay tila isang kulog na yumanig sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan. May mas malalim pa palang dahilan ng lahat.
At ang dahilan na iyon ay nakatago sa isang pangalan na hindi niya inaasahang mababasa sa sulat ng kanyang ama. Sino ang taong tinutukoy ng kanyang ama? At anong koneksyon nito sa pamilya ni Ramil, ang alingasaw ng estero at ang init na nagmumula sa bubong na yari sa kinakalawang na yero ang sumalubong kay Ramil sa loob ng kanilang maliit na inuupahang kwarto. Malayo ito sa malawak na silid ng mansyon na dati niyang tinitirhan. Dito, ang bawat hininga ay tila may kasamang amoy ng basura at pagkadusta. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kutsyon habang pinapanood si Vanessa na nagmamadaling isinisilid ang kanyang mga huling gamit sa isang backpack. Saan ka pupunta? Akala ko ba ay magkasama tayong babangon? Ang boses ni Ramil ay paos, puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vanessa. Babangon? Tingnan mo nga ang paligid mo, Ramil. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at higit sa lahat, wala ka ng pakinabang sa akin. Hindi ako ipinanganak para mamuhay sa hirap kasama ang isang lalaking nauto ko lang sa isang pekeng pagbubuntis. Pero Vanessa, mahal kita. Pilit na hinawakan ni Ramil ang braso ng babae. Pag-ibig. Huwag kang maging tanga, Ramil. Ang pag-ibig ay para sa mga taong may pambayad ng kuryente. Mabilis na tinabig ni Vanessa ang kamay ni Ramil at kinuha ang kanyang bag. May nakilala na akong bago. Isang lalaking kayang ibigay sa akin ang lahat ng kinuha ni Yvette. Huwag mo na akong hahanapin. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa loob ng maliit na silid. Naiwan si Ramil na nakatitig sa kawalan. Mula sa madilim na sulok, narinig niya ang malalim at tuyot na ubo ni Doña Corazon. Ang kanyang ina, na dati ay balot ng ginto at mamahaling tela, ngayon ay nakahiga sa isang banig, balot ng isang luma at butas-butas na kumot. Anak, ang gamot ko. Ang hirap huminga. Pabulong na daing ni Corazon. Ang kanyang mukha ay payat na payat at ang kislap sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Hinalungkat ni Ramil ang kanyang bulsa. Isang barya na lamang ang natira, ni hindi sapat para bumili ng isang tabletas ng paracetamol. Ang bawat ubo ng kanyang ina ay tila isang sumbat sa kanyang budhi. Naalala niya kung paano nila itinapon si Yvette sa gitna ng ulan. At ngayon, tila ang langit na mismo ang nagpaparusa sa kanila. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang lumang telebisyon na iniwan ng nakaraang nangungupahan. Ang screen ay puno ng snow at ingay, ngunit malinaw niyang nakita ang mukha ng isang babaeng naglalakad sa gitna ng isang entablado. Iyon ay si Yvette. Mukhang mas bata, mas maganda, at puno ng liwanag. Kasama ang kanyang kuya Gabriel, formal nilang binubuksan ang Alonso's Haven. Sa balita, tinawag si Yvette na simbolo ng bagong pag-asa. Ang kanyang nangiti sa harap ng mga kamera ay walang bakas ng pait, kundi puro kabutihan at kapayapaan. Napahagulgol si Ramil habang nakatitig sa screen. Doon niya napagtanto ang laki ng kanyang nawala. Hindi lang yaman, hindi lang mansyon, kundi ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya sa kabila ng kanyang mga kakulangan. Ang bawat sandali ng kanyang panlalait kay Yvette ay bumabalik sa kanyang isipan na parang isang pelikulang puno ng pagsisisi. Patawad, Yvette, patawad. Bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Kinaumagahan, sa gitna ng matinding gutom at pag-aalala sa kanyang inang hindi na makabangon, nagpasya si Ramil. Nilakad niya ang mahabang distansya mula sa squatter patungo sa marangyang subdibisyon kung saan nakatayo ang mansyon. Ang kanyang mga sapatos ay butas na at ang kanyang damit ay punong-puno ng dumi at amoy ng kalsada. Pagdating niya sa tapat ng malaking gate ng Alonso's Haven, tumigil siya. Ang hardin ay puno ng mga puting rosas. Ang mansyon ay mas lalong nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang tunog ng tawa ng mga bata at kababaihan mula sa loob ay tila isang musika mula sa langit na hindi na niya kayang abutin.
Nanginginig ang mga kamay ni Ramil habang humahawak sa bakal na gate. Ang kanyang sikmura ay humihilab sa gutom at ang kanyang tuhod ay tila bibigay na. Sa layo, nakita niya si Yvette na lumalabas ng pintuan. May hawak na basket ng mga bulaklak at masayang nakikipag-usap kay Nanay Isabel. Hindi niya alam kung paano siya magpapakita. Magagawa pa kaya siyang patawarin ng babaeng kaniyang dinurog? O sasaraduhan siya nito ng pinto, katulad ng ginawa niya noon? Nang mapalingon si Yvette sa direksyon ng gate, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas si Yvette. Ang basket na hawak niya ay bahagyang nayanig. Nakita niya sa labas ng kanyang tarangkahan ang isang lalaking gusgusin, nagugutom at durog ang pagkatao, ang lalaking dati niyang tinawag na asawa. Tumayo si Ramil doon, nakayuko, bitbit ang kanyang kahihiyan. Isang hakbang na lang ang namamagitan sa kanila. Ngunit para sa kanila, ito ay tila isang milyong milya ng kasalanan at sakit. Yvette, patawarin mo ako. Kahit ngayon lang, tingnan mo ako ng may kaunting awa. Ang boses ni Ramil ay tila isang gasgas na plaka, mahina at nanginginig sa gitna ng init ng sikat ng araw. Nakatayo si Yvette sa kabilang panig ng bakal na tarangkahan. Ang kanyang puting bestido ay dahan-dahang hinihipan ng hangin. Isang malaking kontras sa maruming t-shirt at butas-butas na pantalon ng lalaking nasa harap niya. Ang amoy ng mga sariwang rosas sa paligid ay tila hindi kayang tabunan ng amoy ng luma at maduming kalsada na dala ni Ramil. Dahan-dahang lumapit si Yvette. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga pino at mapuputing bato sa driveway ay tila isang mabigat na pasya. Huminto siya ilang pulgada bago ang gate. Tinitigan niya ang mukha ni Ramil. Ang mga matang dati ay puno ng kayabangan, ngayon ay puno na ng luha at pangungulila. Sa loob ng kanyang dibdib, hinanap ni Yvette ang galit, ang pait, o ang sakit na dating dumudurog sa kanya gabi-gabi. Ngunit wala siyang nahanap. Tanging isang malalim na katahimikan ang namayani sa kanyang puso. Para saan ang tawad na yan, Ramil? Ang boses ni Yvette ay kalmado, walang halong panunumbat. Para ba sa 5 taon na ginawa niyo akong alipin sa sarili kong bahay? O para sa pang-aabusong ginawa niyo ni Corazon sa kabaitan ko? Sa lahat, Yvette. Sa lahat-lahat. Hagulgol ni Ramil habang mahigpit na humahawak sa mga bakal na barandilya. Nalaman ko na ang lahat. Ang mga sulat ng papa mo. Ang lahat ng tulong na ibinigay mo sa kumpanya ko ng palihim. Napakawalang hiya ako. Hinayaan kong malunod ako sa kasikiman habang ikaw ang nagsisilbing salbabida ko. Please, Yvette. Si Mama, may sakit siya. Hindi na siya makahinga ng maayos. Wala kaming pambili ng kahit isang tableta ng gamot. Tinitigan ni Yvette ang mga nanginginig na kamay ni Ramil. Naalala niya ang bawat gabing nagmakaawa siyang pakinggan nito. Ngunit laging pinto ang isinasara sa kaniyang mukha. Ngayon, ang gulong ng buhay ay tuluyan ng umikot. Attorney! Tawag ni Yvette nang hindi inaalis ang tingin kay Ramil. Mabilis na lumapit ang kanyang assistant at iniabot ang isang maliit na sobre. Kinuha ito ni Yvette at dahan-dahang inabot sa pagitan ng mga rehas. Kunin mo ito? Sabi ni Yvette. Sapat iyan para sa gamot ni Corazon at para makalipat kayo sa isang disenteng matutuluyan. Ibinibigay ko ito, hindi dahil mahal pa kita at hindi rin dahil sa utang na loob. Ibinibigay ko ito dahil ito ang itinuro sa akin ni Lolo Alfonso, ang manatiling tao sa kabila ng kawalan ng puso ng iba. Nanginginig na kinuha ni Ramil ang sobre. Tila ito ay isang banal na bagay. Salamat. Salamat, Yvette. Pwede ba akong bumalik? Magbabago ako, pangako. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang tiwala mo. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yvette. Ramil, tignan mo ako ng mabuti. Ang babaeng minahal mo dahil sa awa at inalipusta mo dahil sa iyong pride ay wala na. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng binuo ang kanyang sarili mula sa mga abo
na iniwan ninyo. Wala nang pag-ibig dito, Ramil. Ang tanging nararamdaman ko para sa'yo ay ang kalayaan na hindi ko na kailangang magtiis pa. Dahan-dahang binitawan ni Yvette ang bakal na gate. Tumalikod siya nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatapon ng huling piraso ng kaniyang madilim na nakaraan. Yvette! Yvette! Tawag ni Ramil mula sa labas, ngunit hindi na lumingon ang babae. Naramdaman ni Yvette ang isang kamay na pumatong sa kaniyang balikat. Ito ay si Mark, ang kaniyang bagong head of security at ang taong laging nasa tabi niya nitong mga huling buwan. Isang lalaking tahimik ngunit tapat na nagpakita sa kaniya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay kundi sa katapatan. Ayos ka lang ba, Ma'am Yvette? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Ayos lang ako, Mark. Sagot ni Yvette habang tinitingnan ang malawak na hardin ng Alonso's Haven. Sa wakas, malaya na ako. Malaya na kaming lahat. Pumasok si Yvette sa loob ng mansyon kung saan naghihintay ang mga babaeng kaniyang tinutulungan. Ang tunog ng kanilang mga tawa at ang amoy ng masarap na luto ni Nanay Isabel ay tila isang yakap na nagpatunay na ang kanyang desisyon ay tama. Sa likod niya, ang malaking gate ay nanatiling sarado, isang hangganan na hinding-hindi na muling tatawirin ng kanyang kahapon. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin sa hall. Wala na ang takot, wala na ang lungkot. Ang tanging nakita niya ay isang reyna na handa nang harapin ang kanyang bagong kaharian ng may dangal at pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng pamilya Alonso ay tuluyang pinalis sa loob ng mansyon. Ngayong araw, ang bakuran ng Alonso's Haven ay punong-puno ng mga makukulay na banderitas na marahang sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Ang amoy ng sariwang luto ni Nanay Isabel, isang masaganang pansit at kakanin, ay humahalo sa bango ng mga namumukadkad na puting rosas. Ito ang unang anibersaryo ng kanlungan, isang pagdiriwang hindi lamang ng tagumpay ni Yvette, kundi ng bawat babaeng nakahanap ng panibagong buhay sa ilalim ng bubong na ito. Nakasuot si Yvette ng isang eleganteng bestido na kulay asul, ang kulay na sumisimbolo sa katahimikan ng kaniyang bagong buhay. Habang tinitingnan niya ang mga panauhin, nakita niya si Maria, isang batang ina na dumating sa Haven isang taon na ang nakalilipas na may mga pasa sa mukha at takot sa mga mata. Ngayon, si Maria ay masayang nakikipagtawanan, hawak ang kaniyang anak habang nagpapakita ng mga gawang kamay na produkto na kaniyang natutunang gawin sa loob ng foundation. Ma'am Yvette, you are truly an inspiration to all of us. Wika ng isang kinatawan mula sa lungsod na nagbigay ng parangal sa kanya. Dahil sa inyong katatagan, maraming buhay ang naisalba mula sa madidilim na sulok ng lipunan. Bahagyang yumukod si Yvette ng may pagpapakumbaba. Hindi po ito dahil sa akin lang. Ito ay dahil sa lakas ng bawat babaeng narito na nagpasya na sapat na ang sakit at oras na para muling bumangon. Ang bawat sugat na kaniyang tinamo ay hindi simbolo ng kaniyang pagkatalo, kundi isang mapa ng kaniyang tagumpay. Sa kalagitnaan ng programa, nagtipon-tipon ang lahat sa gitna ng malawak na hardin. Bawat isa ay may hawak na puting lobo. Sa hudyat ni Yvette, sabay-sabay nilang binitawan ang mga ito. Ang panonood sa daan-daang puting bilog na dahan-dahang pumapaitaas sa asul na kalangitan ay nagdulot ng isang matinding emosyon sa puso ng lahat. Ang bawat lobo ay tila isang pighati na tuluyan ng pinalaya. Isang bigat na hindi na muling babalik sa lupa. Walang ingay na namayani kundi ang marahang pagaspas ng hangin, ngunit ang bawat mata ay puno ng luha ng kagalakan. Lumapit si Gabriel kay Yvette. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Yvette, sigurado akong nakangiti si Lolo Alfonso sa kinaroroonan niya ngayon. You did more than just recover the mansion. You gave it a soul.
Salamat kuya, sagot ni Yvette habang nakasandal sa balikat ng kapatid. Ngunit parang may kulang pa rin. Ang mga sulat ni Papa, ang mga lihim na nalaman ko tungkol sa kasunduan nila ni Ramil, tila may isang bahagi ng puzzle na hindi ko pa nabubuo. Mabuti na nabanggit mo yan. Seryosong tugon ni Gabriel. Naalala mo ba ang secret vault sa library? Nung isang araw, may nahanap akong mekanismo sa likod ng lumang portrait ni Lolo. Mukhang may huling sorpresa siyang iniwan na para sa'yo lamang. Napahinto si Yvette. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang halong kaba at pananabik. Matagal na niyang sinubukang buksan ang vault na yon gamit ang susi na nahanap niya sa attic. Ngunit tila may kailangan pang isang bagay para tuluyan itong bumukas. Naglakad ang magkapatid patungo sa loob ng library, palayo sa ingay ng pagdiriwang. Ang silid ay puno ng amoy ng matatandang libro at wax na ginamit sa mga sahig na kahoy. Sa tapat ng portrait ni Lolo Alfonso, may isang maliit na ukas sa pader na ngayon lang napansin ni Yvette. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, inilagay niya ang susing hugis rosas sa loob nito. Ang marahang tunog ng pagpihit ng mga bakal na gears sa loob ng pader ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang umurong ang bahagi ng bookshelf, inilalantad ang isang makintab na pintuang gawa sa bakal. Ang vault na naglalaman ng huling pamana ni Lolo Alfonso. Handa ka na ba, Yvette? Tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Yvette. Hinawakan niya ang hawakan ng vault at dahan-dahang hinila ito. Habang ang pintuan ay unti-unting bumubukas, isang liwanag mula sa loob ang tumama sa kanyang mga mata. Sa gitna ng vault, may isang maliit na velvet na kahon at isang lumang plaka na may pangalang hindi niya inaasahan. Ang pangalang nakaukit sa plaka ay hindi Alonso, kundi ang kaniyang tunay na pagkakakilanlan na matagal nang itinago sa kanya ng kaniyang sariling ama. Isang lihim na magbibigay ng kasagutan kung bakit siya kailangang dumaan sa apoy ng pamilya ni Ramil. Sa loob ng vault, hindi lamang yaman ang naghihintay, kundi ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan na kailanman ay hindi niya naisip na posible. Ang liwanag na nagmumula sa loob ng vault ay tila isang banal na sinag na tumama sa basang mga mata ni Yvette. Sa gitna ng malamig at tahimik na silid ng library, tanging ang mabilis na pintig ng kaniyang puso ang nagbibigay ng ingay. Sa harap niya, sa loob ng bakal na dingding, ay isang plakang yari sa pilak na may nakaukit na pangalang nagpabago sa kanyang buong pagkatao. Yvette De Vega Alonso. De Vega. Pabulong nabasa ni Yvette, ang kaniyang tinig ay nanginginig sa matinding gulat. Ang De Vega ay ang pamilyang nagtatag ng pinakamalaking industriya ng asukal sa bansa. Ang pamilyang inakala ng lahat na naglaho, nakasabay ng isang malaking trahedya noong nakaraang 3 dekada. Hindi ka lamang isang ulilang kinuha ni Lolo Alfonso mula sa kawalan, Yvette. Paliwanag ni Gabriel habang ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang huling buhay na alaala ng mga De Vega. Si Lolo Alfonso ang tanging tapat na katiwala ng iyong tunay na ama. Itinago kanya sa ilalim ng pangalang Alonso upang protektahan ka mula sa mga taong pumatay sa iyong mga magulang, mga taong noon ay may koneksyon sa pamilya ni Corazon. Nanigas si Yvette sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng pang-aalipusta na natanggap niya mula kay Corazon at Ramil ay bahagi ng isang mas malalim na disenyo. Inabot ni Yvette ang isang maliit na digital tablet na nakapatong sa tabi ng plaka. Sa isang pindot ng kanyang daliri, lumitaw sa screen ang mukha ni Lolo Alfonso. Ang kanyang boses, bagaman mahina at tila galing sa malayo, ay kasing linaw ng kristal sa tahimik na library. Yvette, apo ko. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay natapos mo na ang 5 taon ng pagsubok. Patawarin mo ako kung kailangan mong dumaan sa apoy ng pamilya Alonso. Alam kong nasaktan ka. Alam kong nadurog ka. Pero kailangan mong matutunan
kung paano maging matatag bago mo hawakan ang tunay mong kapangyarihan. Ang yaman ay walang saysay kung ang may-ari nito ay walang pusong bakal na sinubok sa pighati. Ngayon, ikaw na ang tunay na reyna, hindi lang ng mansyong ito, kundi ng iyong sariling tadhana. Gamitin mo ang iyong yaman para sa kabutihan, katulad ng laging ginagawa ng iyong busilak na puso. Nalaglag ang tablet mula sa kamay ni Yvette habang ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Hindi siya isang kawawang ulila. Siya ay isang anak ng dangal at kasaysayan. Ang 5 taon ng kanyang pagtitiis ay hindi isang parusa, kundi isang paghahanda para sa kanyang tunay na trono. Dahan-dahang lumabas si Yvette mula sa library patungo sa hardin, kung saan ang anibersaryo ng Haven ay patuloy na ipinagdiriwang. Nakita niya si Mark na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Pinapanood ang mga bata na naglalaro. Nang mapansin ni Mark si Yvette, mabilis itong lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng tapat na pag-aalala. "Yvette, ayos ka lang ba? Namumula ang mga mata mo," wika ni Mark habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa puso ni Yvette. Isang damdamin na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Ramil. Ito ang tunay na pakiramdam ng pagiging ligtas at pinahahalagahan. "Ayos lang ako, Mark. Ngayon lang ako naging ganito kaayos sa buong buhay ko," sagot ni Yvette habang pinagmamasdan ang lalaking laging naroroon para sa kanya sa gitna ng kanyang muling pagbangon. Tumingin si Yvette sa kanyang mansyon. Ang bawat bintana ay nagniningning na. Sa liwanag at tawayang Alonso's Haven ay hindi na lamang isang kanlungan. Ito ay ang kaniyang tahanan. Wala na ang amoy ng mapangaping kahapon. Napalitan na ito ng halimuyak ng mga puting rosas na kaniyang itinanim. Sa harap ng isang malaking salamin sa hallway, huminto si Yvette. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang babaeng sugatan, ang babaeng sunod-sunuran, o ang babaeng kasing lamig ng yelo. Ang nakikita niya ay isang babaeng may mga matang nagliliyab sa pag-asa at isang nangiting puno ng tunay na kaligayahan. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang kaniyang leeg kung saan wala na ang anumang tanikala ng nakaraan. Siya ay si Yvette de Vega Alonso at sa kaniyang sariling kaharian, ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ang siyang maghahari habang buhay. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa loob ng mansyon, ang liwanag ay hindi na muling mamamatay. Tapos na ang gabi ng pagtitiis. Nagsimula na ang walang hanggang umaga ng kaniyang tagumpay. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng pighati ay tuluyang pinalis sa loob ng Alonso's Haven. Sa isang maliwanag na umaga, nakatayo si Yvette sa harap ng kanyang bintana. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa malawak na hardin ng mga puting rosas. Sa edad na 40, ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pagtanda, kundi ng isang uri ng kagandahan na nagmumula sa isang pusong payapa at malaya. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng kaba, ngayon ay nagniningning na sa karunungan at pag-asa. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa veranda, kung saan nakaupo si Gabriel at si Mark, na ngayon ay kaniyang asawa na. Ang tunog ng kanilang mahinang usapan at ang amoy ng bagong timplang kape ay tila isang matamis na himig na bumubuo sa kaniyang bawat umaga. "Yvette!" Tawag ni Gabriel habang iniabot ang isang sulat. Balita mula sa kabilang bayan. Pumanaw na raw si Doña Corazon noong nakaraang linggo. Si Ramil, ayon sa mga nakakita, ay nananatiling nagtatrabaho bilang isang simpleng kartero. Namumuhay siya ng tahimik sa isang maliit na kwarto, malayo sa luho at ingay ng kanyang nakaraan. Huminga ng malalim si Yvette.
Walang pait na gumuhit sa kaniyang mukha. Nagpadala siya ng tulong pinansyal para sa libing ni Corazon, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang mga ito sa kaniyang buhay, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang kaniyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Puno na ito ng pagmamahal para sa mga taong kaniyang pinaglilingkuran. Isang maliit na batang babae na isa sa mga nanunuluyan sa Haven ang tumakbo patungo sa kanya at yumakap sa kanyang binti. "Nanay Yvette, tignan niyo po ang iginuhit ko." Masayang sigaw ng bata. Ang marinig ang salitang nanay mula sa mga batang kaniyang nailigtas ay ang pinakamalaking parangal na natanggap ni Yvette. Sa kanila niya nahanap ang tunay na pamilya na kailanman ay hindi niya naranasan sa piling ng mga Alonzo. Tumingin si Yvette sa malayo. Tila kinakausap ang kanyang mga tagapakinig. Ang kaniyang boses sa kaniyang isipan ay naglalakbay patungo sa bawat babaeng nakakaranas ng pait ng pagtitiis. Sa inyong lahat na nakikinig, nais kong malaman ninyo na ang pagtitiis ay may hangganan at ang pagbangon ay isang desisyon. Huwag ninyong hayaang tukuyin ng ibang tao ang inyong halaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyong kinalalagyan ninyo, kundi sa dangal na taglay ninyo sa loob ng inyong puso. Ang bawat sugat ay hihilom at ang bawat gabi ay may kasunod na umaga. Ako si Yvette de Vega Alonzo at ito ang aking tagumpay. Isang tagumpay na nagmula sa pag-ibig, katarungan at tunay na kapayapaan. Hinakabangan ni Mark ang kanyang balikat at dahan-dahan siyang hinalikan sa noo. Sa pagitan ng init ng yakap ng kanyang asawa at ng tawa ng mga bata sa hardin, alam ni Yvette na ang kanyang misyon ay nagtagumpay. Ang Alonzo's Haven ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging simbolo ng lahat ng babaeng naglakas loob, na lumaban at muling bumuo ng kanilang sarili mula sa abo ng kanilang nakaraan. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay umalingaw-ngaw sa hangin, tila isang huling hudyat ng pagpapala. Ang mansyon ay puno na ng liwanag, wala ng dilim, wala ng lihim, wala ng sakit. Tanging ang pamana ng pag-ibig ni Lolo Alfonso ang mananatiling buhay sa bawat sulok ng tahanang ito, magpakailanman.